Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. Sara Duterte. Pero ang kapalaran ng Green Box, tapos na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ang kapalaran ng Green Box na naglalaman ng tax records ng bisi at kanyang asawang si Mans Carpio, wala pang kasiguraduhan kung mabubuksan at magagamit na ebidensya ng prosekusyon. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog, hindi muna nila binuksan at minarkahan bilang ebidensya ang laman ng Green Box dahil ang impeachment court daw ang magdedesisyon hinggil dito. Kaya ang tanong, pwede nga ba talagang gamitin ang tax records laban sa isang impeached official? Eh kung hindi mga nagbabayad ng tax, di ba? Oh, bakit hindi? Oh. Una, mahalagang maunawaan na may proteksyon ang tax records sa ilalim ng batas. Sa Section 270 ng National Internal Revenue Code, may parusa sa mga opisyal o empleyado ng BIR na maglalantad ng impormasyon tungkol sa kita, negosyo o ari-arian ng isang taxpayer mali. Pero kaso ito, mga kababayan, vice-presidente na ito eh. Di ba? Pati yung mga salin nga nila, pinapalatag mga boss ni Pamuser. Nung mga panahon ng ang ombudsman po, eh yung si, pangalan nito, Martires. Di ba hirap na hirap po mga kababayan na ipalatag yung mga salin? Pero nung kay ombudsman Boying Remulla na po, ayan, nakita na, pinapalabas na. Para sa mamamayang Pilipino din po. Oh, sabi ni Paulino Bonifacio, bagal sobra. Anong klaseng kaso yan? Sabi ni Paulino Bonifacio. Iban kung pinahihintulutan ng batas. Dahil dito, maaaring igiit ng depensa na ang mga tax record ay confidential at hindi dapat basta-basta ilabas o gamitin. Pero ang exemption, sa Section 20 ng Tax Code, pwedeng magbigay ng kopya ang BIR Commissioner sa mga investigasyon ng Kongreso in aid of legislation. Pero Ubra naman pala, pwede naman pala. Sabi ni Pinobio, walang exemption sa impeachment, lahat buksan. At saka ho, mga kababayan, no? Ako ho ay naniniwala sa simpleng kung ikaw walang itinatago, lahat 'yan hahayaan mo. 'Di ba? Kung ikaw walang kinatatakutan, lahat 'yan papabuksan mo at kaya mong idepensa ang lahat ng 'yan. Pero ho, ang nakikita po natin sa kampo ng Vice Presidente, parang lagi na lang pong may tinatago, parang lagi na lang pong may iniiwasan, parang lahat po ayaw nilang pabuksan. Ngayon, ang tumatatak sa isip natin at talagang naiiwan sa isip natin, hindi nila kayang sagutin yung mga yon. Kaya laging nakahadlang sila sa mga yon na ipabukaso. Di ba kagaya niya mga BIR box? Pero kailangang nasa executive session o closed-door meeting. Isa ito sa mga naging argumento ng ilang kongresista kung bakit hindi nila binuksan ng Green Box sa impeachment hearing ni VP Sara noong Abril. Pero para sa prosekusyon, ang impeachment court ay hindi ordinaryong korte. Isa itong constitutional tribunal na binuo para tukuyin kung karapat-dapat pa bang manatili sa tungkulin ng isang impeachable official. Dahil naniniwala ang prosecution na may kaugnayan ang mga dokumento sa mga paratang na nakasaad sa Articles of Impeachment, kailangan raw masuri ang mga ito sa interes ng public accountability. Armory of evidence nga nila kung ituring ang mga nilalaman ng kahon. Sunod na tanong, pwede bang buksan ng Green Box? Pwede kung gugustuhin ng impeachment court, pero maaaring maghain ng objection ng depensa at hilingin na huwag tanggapin ang mga nilalaman nito dahil sa mga issue ng privacy, confidentiality at kung paano nakuha ang mga dokumento. Sabi ni Sir Russell Pelobello, baka may tax evasion yan. No, sila kaya gusto nila na hindi babuksan. Baka makita yung mga ibang hindi hindi kasali, Pero illegal ang pagkakagawa. Wala namang malinaw na exemption sa tax code na otomatikong nagbibigay sa Kongreso o kahit sa impeachment court ng kapangyarihang isa publiko ang mga tax return. Pero ang argumento ng prosekusyon, mas malawak ang discretion ng impeachment court pagdating sa pagtanggap ng ebidensya kumpara sa ordinaryong criminal cases, lalo na kung may kinalaman ito sa pananagutan ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Paano naman kung madisalaw o hindi payagang buksan ng impeachment court ang Green Box? Well, hindi pa rin iyon ang katapusan ng kaso.
the prosecution may still look for other witnesses and pieces of evidence to prove their arguments. Pero noong impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001, naging mitya ng political crisis ang pagharang sa pagbubukas ng tinaguriang brown envelope na pinaniniwalaang may mahalagang ebidensya noon. Ang sumunod, Sabi ni Abing Sulit, Boss Mark, if Sara refused to open the BIR box, it is possible to insist of the impeachment court. Mamaya ko sasagutin niya. Kasi na-focus ako dito sa sinasagot ko dun sa negosyo eh. mga protesta, withdrawal of support sa Pangulo, at ang ending, people power too. Kaya para sa ilan, hindi lang ordinaryong kahon ng green box. Para itong isang modernong Pandora's box sa gitna ng impeachment trial. Kapag nanatili itong nakasara, tsak na may mga magtatanong kung may katotohanan bang itinatago dito. Pero kapag ito naman ay nabuksan, maaaring may lumabas na mga impormasyong magbago sa direksyon at paglilitis laban sa vice-presidente at maaaring sa takbo ng politika ng bansa. Pero tignan na lang natin to sa July 6. Umpisa na din ho yan, mga kababayan. Ang puntahan, at tignan muna natin mga... Oy, sandali nakita ko ito. No? Nakita ko lang ito mga kababayan. No, kasi sinisisi nung mga DDS sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na kesyo daw na bakit daw nangyayari yung mga patayan, bakit daw nangyayari doon sa yung mga barilan doon po sa mga eskwelahan. Naalala niyo po mga boss Chipamo sir, nitong mga nakaraang linggo lang, merong nangyaring barilan po sa loob ng eskwelahan. At ang sinisisi ng mga DDS ay dahil daw po sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo ho, itinanong yan kay Atty. Claire Castro, no? Doon sa kanyang press briefing, itinanong ho yan. Nagulat sila, nagulat yung mga nagtanong kasi ready po si Atty. Claire Castro with matching ebidensya siya, with matching mga kopya ng mga balita kung ilan din po yung nangyari po mga barilan, yung mga school killing nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung hindi ho ako nagkakamali, doon sa press briefing na yun, 4 agad ang naipakita ni Atty. Claire Castro. Mga kababayan, ibig sabihin, yung mga shooting na nangyari doon sa mga eskwelahan ay kasalanan din ng ama ni Sara Duterte. Bakit niya hindi binigyan ng payo? Di ba? Basahin natin to. School killing were rampant under Duterte. Propagandists, though, it was easy to exploit the Tacloban City shooting and say there was zero school shooting under the Duterte. False. Duterte himself set the example when he shot. Isa pa yun. Kailan ba yun? 1972, kung di ako nagkakamali. Duterte himself set an example when he shot his lost classmate Octavio Goco. He never went to jail for it. That's the real impunity, not the juvenile justice law, but it is tatay who say it applause.